Meron tayong portion dito, DJ Chacha, na Malapit sa puso ni DJ Chacha. kapeligro questions. Ay, ganun. So, Mag-a-advise. yes, ito yung tawag natin sa mga listeners natin, Okay. mga kapeligro. So bawal tayong magkaroon ng listener na mayaman. Dapat nagdarahop ang Uy, atake. Ang mga mayayaman, napipeligro rin sila. Kasi Oo. umuutang din naman ng mga yan for their business, ha? Yes, Iba long, kasi yung business type long. ng utang nila. Oo, kaya lang yung peligro, yung peligro nila, yung peligrong maisasalba. Walang ibang color yung bag na gusto nila. Yun pala yun. Yun lang pala yung peligro nila. Visit. Sana all. Oh, anyway, dahil dyan, from Ria Buena, ang question, Hi, Chaka and mga kapeligro, may utang po ako sa kaibigan ko. Tapos sobrang gipit ko ngayon. Due date na at sinisingil na ako. Iniisip ko pong mangutang ulit para makabayad. Pero natatakot ako na baka mas lumala. Ano po bang tamang gawin? Ito yung mga sistema ng mangungutang ka, pambabayad mo rin ng utang. So what are your tapal thoughts about it? utang. Tapal utang. Hindi ka na matatapos dyan pag hindi mo tinantanan yan. I think, or there's nothing wrong with utang if yung paggagamitan mo ng pera is makaka-add dun sa income mo. Pero if nangutang ka para sa luho mo, yun talaga yung Super bad. For me, it's a no-no. Mhm. Although marami naman akong kilala na nag-start ng ganyan, nakaahon pa rin naman sila kahit papano. But you have to have the right mindset. Kasi sometimes, ba't ba tayo nangungutang? Lalo na ngayon sa age ng social media, we want to show the world that we have Flaunt. made it. Most of the people are flaunting. There's nothing wrong with flaunting as long as you really can pay for those Worked na hard fino-flaunt for mo. it. You worked hard for it. Hindi mo ninakaw, hindi galing sa maleta ng bayan, hindi galing sa duffel bag. Amen. Hindi Amen. kinupit sa pondo ng bayan. Mhm. Then, so be it, di ba? Amen. Pero yung, Yes. mabalik tayo dito sa mga magkakaibigan, ano? Feeling ko kung friend mo naman yan, I think maiintindihan niya na, medyo konting palugit for the utang. Kung yung naniningil na, di ba? Naniningil na yung Yes. friend niya. Konting palugit pa dun sa utang mo sa kanya. Kasi meron kang isang kailangan bayaran na due date na. Ito muna yung unahin mo. Kasi pag di mo to binayaran, mag-a-add up yan ng another interest. Pagka nabayaran mo na yun, saka mo siya bayaran. And ito yung kailangan ipasok mo sa utak mo na dapat ang utang ay utang. Hindi yan binigay. Hindi yan, hindi ba? Hindi yan birthday gift. Hindi yan giveaway. Saka yung palabra de honor. I mean, paano magtitiwala sa'yo ang isang tao kung hindi ka tumutupad sa sinabi mo? Ngayon nga sa panahong to, mas nakakahiya pang maningil eh. Yes. Nagpautang ka, maniningil ka. Kaya ako, ito yung pinapractice ko. Dahil nakuryente na ako before sa kaibigan. Nagpautang ako, tas nung... Nakuryente pala tawag doon. Oo, nakuryente na ako, nagpautang ako, tapos nung singilan na, parang ikaw yung mahihiya na sinisingil mo siya. Nung pera mo naman. So na-realize ko, okay, ganito na lang. Tapos after nun, di na kami naging okay. Yan ang hirap eh. Ang hirap eh. Naapektuhan pa yung relationship. So ang ginawa ko, ngayon, pag may lalapit, if it's not a matter of life and death, ang lagi ko sasabihin, kunwari magsasabi siya, pautang naman ng ganitong amount. For what? Ano ko to friend, kunyari pag close ko, ang sasabihin ko, sendan kita ng ganitong amount. Tulong ko to. Huwag mo na ibalik. Ganon ako lagi. Hindi ako magpapautang kasi alam ko magkakasamaan tayo ng loob pag binigay ko yan sa'yo or pinautang ko sa'yo. So bibigyan kita. Ganon na lang lagi ginagawa ko. Mas maluwag. What you're willing to lose. Oo, kung ano yung mas maluwag sa loob ko na ibigay sa kanya na di na babalik. At hindi ko na sinisingil talaga. Kung ano lang yung kaya nung bank account ko na ibigay dun sa friend ko na yung nangangailangan, yun lang. Kesa nangutang ka sa akin tas di mo na balik, na FO tayo. So again, ang utang bayaran. Si Melay Cantiveros nagsabi nito sa akin, sabi niya, kapag hindi ka umaasenso sa buhay, nagtataka ka, bakit ba hanggang ngayon di pa rin sobrang umaalago yung buhay ko? Tignan mo yung nangyari sa'yo ngayon or in the past. Baka meron kang utang na hindi mo nabayaran. Ang taong may utang tas hindi nagbabayad, nahihirapan daw umangat sa buhay. Sabi ni Mela yan sa akin. Okay. And I've always also Parang may believed balik. in that. There's always karma. Nangako kayo, nabibigay mo, ibabalik mo eh. Kahit Tapos, magkano pa yan, be. Kahit magkano pa yan pag sinabi mong utang-utang, kahit 200 pesos pa yan, ibalik mo. Oo nga, no. Pero ako, meron akong kakilala dati na nagwo-work. Parang palautang siya. Oh. Which I don't see anything wrong, lalo na kung kasi single mom, tapos 3 anak niya. Kumbaga, nagigipit talaga siya. Pero
parang naging usap-usapan na siya sa office na ang dami na niyang utang tas hindi na nababayaran. Nanganganak ng utang. No? Oo, tas sobrang tagal na. Kaya parang sana gawa natin ng paraan na bayaran yung mga... And speaking of utang we would like to remind our viewers na iwasan yung mga informal lenders. O, ang dami na mga, lumalabas ngayon lending. Nagsusulputan. So, we always look for the formal and regulated lending institutions. May mga ganyan naman, di ba? Yes, of Yung mga course. dumadaan po sa legal and talagang may mga permits na magpa-loan. But anyway, having that said, yung mga loan, eme na yan, Mima. Kung meron kang invite code from UD, your Union Digital Bank, pwede mo siyang i-grab ngayon. Tapos soon sa app ng Union Digital Bank, pwede ka na mag-apply ng loan through this specific app. Wow. Kayang-kaya na yan. Go check nyo na kung may invite code kayo. Oo. Oh, Pwede diba? mag-apply yan dyan. Teka nga, makautang. Ay, kasi Hindi. sabi mo Sobrang lang. Di ba, No, nalaman ko, there's good and bad loan. Yes. It's not bad na mangutang. Pero dapat, saan mo gagamitin? Yun lang okay. naman yun. At dapat babayaran. If it ang will grow utang. your money exponentially, Good loan that's not business. bad. Yan. Bad loan ay ano po? Bad- For sugal? Bad loan yung sugal. Yung gagamitin mo for those things Nagkakasalaan na ng Palago sasakyan. itatry pa i-double yung money na inutang. Okay po. Good and bad loans. So next naman tayong question ay from Bradley Coop Jr. Ay, taray. Pa-Bradley International. Cooper. Pa-Bradley Cooper. International. Hello po, Chaka and DJ Chacha. Lagi ko po kayong napapakinggan sa pagbibigay ng advice. Pero curious lang po ako. May time po ba na kayo mismo yung nalilito sa sarili nyong decisions, lalo na pagdating sa pera o buhay? Paano nyo po ina-apply sa sarili nyo yung mga advice na binibigay nyo sa iba? Kung nagpa-practice what you preach daw kayo, DJ. Dapat naman. Kasi Of course. nakakahiya namang sinabi mo tapos di mo gagawin. But That's hypocrisy. Oh. Amen. Spell mo nga, paano ulit? Basta impokrito ka. Tinagalog mo. Uy, alam mo, ang ganda pag ikaw nagsasabi. That's hypocrisy. Parang wala kang utang. Wala ako. May utang ba ako? Pero kayo ba meron? Okay lang sa inyo mangutang? No. O pareho. Pare-pareho tayo. Takot ako sa utang. Oo, Pero oo. there was a time na nangutang ako gaya ng car loan. Pero ito, yung tungkol dito, yung life decisions na parang sa pera or sa buhay na parang minsan nahihirapan ka. Most of the time naman, lahat ng sinasabi ko ay ginagawa ko. Kasi nga ganun ako, I don't say something na hindi ko ginagawa or na alam kong di ko kayang gawin. Oo, parang... Sa love life lang yata, may mga ganung moments. Before. Pero ngayon, dahil matanda na tayo, wala eh. Pero when it comes to money, as I've said earlier, I am just really thankful and grateful na bata pa lang ako na pakita na sa akin yung idea ng financial literacy. And I think it's important for us Filipinos kung may mga anak kayo or kahit walang anak, sa bahay pag-usapan ninyo with your parents, with your siblings, yung pera. Lalo pa kung meron na kayong mga kapatid na nag-start na mag-work, kasi nga hindi naman natuturo sa school kung paano aalagaan yung pera. Tinuturuan tayo kung paano kumita ng pera, pero hindi tayo tinuturuan kapag nasa iyo na yung pera, saan mo dadalhin? Saan mo gagastusin? Saan mo i-invest? What's the right investment? Yeah. Kailan pwedeng mangutang? What's bad loan? What's good loan? Lahat yan hindi naman natuturo. So ngayon, ang ganda kasi ang dami ng platform, ang daming avenue, merong ganitong podcast. Yes. Di ba? Na From tinuturuan experience kayo. talaga. Yung mga ginagas nyo dito from their experiences, pwede sila matuto dun sa mga pinagdaanan ng mga guests. And ang dami mga financial literacy books, financial Sobra. experts, yung totoong experts talaga that can help you kung saan nyo pwedeng dalhin yung hard-earned money ninyo. Kasi tayong mga hindi pinanganak na mayayaman, mas doble sa atin yung effort eh. To Extra really effort. take care of the money na pinagpagura natin. So, ngayon, ako, dahil nandun ako sa part ng life ko na masasabi ko may financial freedom na ako, pero hindi ako umabot dito na yung like, ano to yung in a click, yung ganun kadali. Kabilis mag-decide. Diba? Na parang ganun kabilis na nandun ka. Aabot ka sa financial freedom kung when you started young, na alam mo na kung ano yung financial literacy. Yeah. So as early as now, you start saving, saka mo na i-gratify yung sarili mo. Sa lahat ng purchases ko, lagi ako bago ko siya bilhin, times 5 dapat kaya ko siyang bilhin ng cash. Times 5. Pag hindi ko siya kayang bilhin ng times Sa akin, times 3 lang nun eh. Times 3 lang ako nun eh. Sa akin, times 5. Pag di ko siya kayang bilhin ng times 5, Huwag mong bibili. huwag mong bibilin. Especially if, luho lang.
Pero ayun nga yung sinasabi natin kanina, ano ba yung mga bagay na kailangan natin? For example, kailangan mo ng Yung sasakyan mo nun. sasakyan. Bakit ko siya binili? Kasi it's convenient for me. Mas maiingatan din ako kasi babae ako. Magagamit ko siya everyday. Or halimbawa, if you're renting a place, i-compute mo if yung nire-rent mo kaya na pala pambayad ng condo monthly, then go for it. Si Dimples Romana naman, a friend of mine, kung ako takot ako sa utang, siya naman yung friend ko na grabe, silang mag-asawa. Lahat ng loan papasukin talaga nila. Hindi sila takot mangutang like housing loan, kung ano man loan yan para sa business nila. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, okay lang yan, pasukin mo yung loan na yan kasi para mas magsisipag ka sa trabaho. Ganun siya lagi. Doon siya humuhugot. Oo, lalo pa kung kailangan mo. Yun nga, if you're renting and you feel like yung bibilin mong property is nearby to your workplace, hindi mo na kailangang bumiyahe ng pagkalayo-layo, convenient for you, tapos yung binabayad mo sa renta mo at sa pamasahe mo everyday, ganun din pagka sa'yo na yung condo na yun or yung place sa'yo na bibilin mo. Di ba parang it's easy to decide na you go for that, lalo kung kaya mo na. Kumbaga marami kang i-outweigh. At kung hindi mo kayang i-cash, di i-loan siya. Yung first condo that we got, kami ng husband ko, we paid it for 5 years. Na magugulat ka, hindi mo mararamdaman. Ang Tapos bilis na. lang. Ang bilis lang ng 5 years. So yun yung mga masasabi ko na sa mga utang and loan, pinipili talaga natin kung saan natin siya gagamitin. Okay lang mangutang pero dapat yung utang may magandang pupuntahan. Para mapunta ka rin doon, few years from now, if nagsustart ka pa lang ngayon mag-save, 10 years from now or 5 years from now, masasabi mo sa sarili mo na buti na lang ginawa ko yun. Buti na lang ginawa ko yung decision na yun. Ngayon may financial freedom ka na. I love that. Basta, kumbaga parang do something that your future self will thank you. Yes, Ganun and yung basta atake. ready ka and tama yung mindset kasi kung natuto nga sila mag-loan ng mga need nila pero sa mindset nila ay hindi pa rin para mabayadan yun. Tapos Baka minsan natatakot ikalubog pa. Baka di ko kaya. Actually, kaya mong malaman kung kaya mo. Makikita mo yan sa sweldo mo at sa finances mo. Minsan kaya mo na eh. Nadadagdagan lang yung luho kaya akala mo di kaya. Yeah. And there's only one way to find out. To do it. Pero I po, love ganda. na napag-uusapan natin na it's okay to do loans. Oh, Kasi yeah. di ba parang for the longest times we've been talking about basta huwag kang mangutang as much as possible, huwag kang mangutang. Di ba? Which is tama din naman. Kumbaga live within your means, blah, blah, blah. What if pang tuition ng anak? Alam naman hindi mo utangin. Kailangan talaga yun. May Ako, mga Diyos petsa de peligro ko, tayo sometimes. Dumadating din ako dyan before, lalo na nung nagtatrabaho ko. Talagang utang mala, sanlaan credit card. Ay, sanlaan pa ng ATM, yung mga ganong eme. And yan, dahil dyan, meron pa tayong isang question from @KDCastro_67. Hi DJ Chacha, mahilig na po ako mag-host sa school before and sa mga programs po outside the school. And dream ko po nga noon ay maging DJ. Pero ngayon, gusto ko pa rin i-pursue ang pag-podcast. Pero natatakot po ako baka kasi hindi siya stable. Sa experience nyo po sa inyong career, paano nyo po nalaman na worth it siyang ipaglaban? Ay, kahit hindi pa sigurado ang kita. At ano po yung maipapayo nyo sa mga natatakot sumugal dahil sa pera? Wow. Do you have the option na pumunta sa isang karera na okay lang na hindi ka sigurado sa sweldo? I think that's number one. You have to consider. Minsan kasi sa mga decisions na gagawin natin sa buhay natin, dapat tignan mo muna, nasang ano ka na ba, era ka ng buhay mo, nasang aspect ka ng life mo. If you have the financial freedom, go after your dreams. Kasi ibig sabihin nun, okay lang hindi ka kumita ng malaki doon dahil passion mo yon. Sabi nga dito sa buhay, kailangan meron tayong isang kung saan manggagaling yung income natin, and then meron tayong ginagawa din na passion lang natin na kahit hindi tayo kumikita, okay lang. Because it's our passion. Diba? Para balance, masaya ka sa life mo. Hindi naman pwedeng puro pera lang. But at the end of the day, kailangan realistic tayo eh. Masaya mag-podcast whenever people ask me, kamusta? May nagtanong sa akin yan eh. Dahil medyo OG rin tayo sa podcast, 2020 pa kami. Nung time na parang sinabi na, gumawa na kayo ng podcast. Podcast will be a big thing. That was 5 years ago and it's happening now. It is a big thing. Diba? It's a big thing now na hindi natin in-expect na mangyayari to. Pero pag tatanungin ako ng tao, kamusta? May pera ba sa podcast? Sa totoo lang, ang sinagot ko talaga, wala naman talaga. Pero kasi ako, mahilig talaga akong magsalita. Mahilig akong makinig ng kwento ng tao. Mahilig akong makaalam ng mga bagong stories and makakuha ng wisdom from other people. Kasi naniniwala ako doon lagi ka may mapupulot na bago sa mga taong nakakausap mo. So dahil gusto ko yun, okay lang sa akin kahit hindi malaki kita ng podcast. Kasi na-enjoy ko siya. What you do. Pero kasi may financial freedom na ako. Mm. Kaya okay lang sa akin gawin to.
Pero way back then, iniisip ko now, kung yung time na naghihikahos ako sa buhay, uunahin ko syempre yung may source of income muna. That pays the bill. So dapat ngayon, i-assess mo yung sarili mo. Pwede ko na bang gawin yung passion lang na hindi mo na ako kikita? O unahin ko muna yung kita? Or pwede ko ba silang pagsabayan? Kung Yeah. kaya mo siyang pagsabayan, then go for it. Kasi kung kinakaya nung iba pagsabayan yung source of income nila and passion nila, nagagawa nila, then for sure, kaya mo rin. Pero kung nandun ka sa point ng buhay mo na kailangan mo ng pera, dapat realistic ka. Yeah. Yung pagkita mo na ng pera. Yung unahin mo. I But love it's that. never I love too that. late to chase after your dream. Walang edad dun. 'Di ba? Na parang feeling mo at 50, ngayon ko lang gusto gawin tong pagpa-podcast, then go for it. I mean, malaki yung mundo. Maraming makikinig at manonood sa'yo. Kahit pa sabi mo mag-start ka lang sa 100 or 300 na listeners and viewers, nakikinig pa rin sila. That's something. And lahat ng malaki, nagsimula yan sa maliit. Ang ganda. Ganito pala sa radio. Na live. Parang tumatagos po pala sa lahat yung mga advice mo, DJ. Alam niyo, hindi ako bookish eh. Pero ngayon kasi kailangan ko magbasa because it's part of my job. So parang lumabo na yung mata ko kababasa ng mga balita at information. But yung way back then, pag nasa radyo ka kasi pag madaldal ka lang, okay ka na. But I realized growing up and nung nagkaedad na ako na okay din magbasa na magbasa dahil Totoo. marami kang may impart na knowledge din sa mga taong makikinig sa'yo. So, magbasa lang kayo na magbasa. And what's on your feed, yun talaga din ang lalabas sa inyo eh. Yun nga eh. Oo. Oo. So, yun. Yun, totoo. Tsaka parang may nabasa nga ako before na reading books alone can make you smart. Regardless of the topic. Yes, and kahit all ano that. pa yan. Pero yung pagiging Pero street yung- smart, iba rin. Oo. Yung experiences ko sa buhay, iba rin. Na hindi na-experience malamang ng ibang book smart. So, yung mga makikita ninyo sa daan, just like, lalo na for content creators like you, Yeah. 'di ba? Parang yung mga nakikita nyo outside, mas doon kayo nagkaka-idea. Yes. Of More course. than reading Of course. books, yung observation. And how you see things, Oo. 'di ba? Ako people watching din po talaga Diba? kapag sa content. Uy, huwag kang magpakapetsa de pitigo sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan, may funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms, pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.